Kapuso, alamin naman natin ang latest sa minomonitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at kung posible ba itong maging bagyo. Ihatid dyan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, kumpara nga nitong mga nakalipas na araw, mas lumapit na sa lupa ang minomonitor natin na low pressure area. Huling namataan ng LPA, dyan po yan sa coastal waters ng Mercedes, Camarines Norte. Ayon sa Pag-asa, may dalawang senaryo na pwedeng mangyari. Una po dyan, babaybayin nitong low pressure area, itong eastern coast ng Quezon Province, saka po ito magde-dissipate o malulusaw. Pero may isa pang bagong LPA na maaari pong mabuo dito yan sa West Philippine Sea. Yung ikalawang senaryo naman, posible po na hindi na matuloy yung pagka-dissipate po nito o pagkalusaw. So mananatili po yan as low pressure area. Tatawid po dito sa lupa hanggang sa makarating na dito sa may West Philippine Sea. Kapag po nag-cross yan dito sa landmass, maaring mahagip ng epekto nito itong Central Luzon at ganun din ang Calabarzon. Ayon po sa Pag-asa, sa ngayon ay mababa na ulit ang tsansa nitong maging bagyo dahil nga napakalapit na po niyan sa lupa. Pero kapag nakarating na ito dito sa may West Philippine Sea, patuloy po nating imomonitor kung ito ay makakaipon pa ulit ng lakas para maging bagyo. Ayon din po sa Pag-asa, maaaring sa Huwebes o Biyernes ay wala naman ang umiiral na sama ng panahon dito sa Philippine Area of Responsibility, pero patuloy pa rin tumutok sa updates. Magtutuloy-tuloy ang maulap at maulang panahon sa ilang bahagi ng ating bansa dahil yan dito sa low pressure area at ganun din sa patuloy na pag-iral nitong hanging habagat o southwest monsoon. Base nga sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi may tsansa po ng ulan. Dito yan sa may extreme northern Luzon, ganun din sa may Cagayan Valley, Cordillera, ilang bahagi po ng Central Luzon, ilang lungsod dito sa Metro Manila, pwede rin po yan makaranasan. Pati na rin po dito sa may southern Luzon, lalong-lalo na sa may Mindoro provinces at pati na rin sa Palawan. Ganun din dito sa ilang bahagi po ng Bicol Region. Posible rin ang ulan sa ilang bahagi ng Visayas, lalong-lalo na dito sa Western Visayas at ganun din sa Negros Island Region. Mararanasan din po ang mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Mindanao, gaya na lamang sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at pati na rin sa Caraga Region. Bukas ng umaga, mataas na po ang tsansa ng ulan. Dito po yan sa bahagi ng Mimaropa at pati na rin sa Western Visayas. So dito po concentrated yung mga malalakas sa pag-ulan bukas ng umaga. Magtutuloy-tuloy po yan sa hapon at meron na rin mga pag-ulan sa Northern and Central Luzon, ganoon din dito sa Bicol Region at pati na rin sa ilang bahagi pa ng Southern Luzon. Sa Metro Manila, bago magtanghali, posibleng maging maulap at magsisimula na ulit tumaas yung tsansa ng mga pag-ulan. Kaya po magdala pa rin ng payong kung meron po kayong lakad. May pag-ulan din sa hapon sa Western Visayas, ganoon din dito sa may Negros Island Region, Eastern and Central Visayas, ganoon din dito sa Mindanao, kasama po ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, ganoon din ang Caraga, Davao Region at Soxargen. May malalakas sa buhos ng ulan kaya maging alerto po sa banta ng baha o landslide. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.